Hello everyone! Ito na naman ako, pagod. Galing ng work, I had 3 night shifts and prior to that, I had 2 days in late shift and 1 day in night morning shift. So, meron akong 6 days straight na work. Yun. Na kaya ito lantang-lanta, lantutay ang lola ninyo. Tapos 2 hours lang ako natutulog sa umaga kasi hindi ako makatulog. Ayan. Pero okay lang. Ito, buhay pa. Mukhang madali akong madededs. Cancer. Alam mo na, cancer ang labas natin nito. Anyways, yun. Wala lang. Gusto ko lang mag-share ng kung ano yung kung paano kami nag-stay dito, kung gaano katagal, yung process ng journey namin, para din sa mga baguhan ngayon na nag-struggle, gusto kong ang tawag dun, encourage and then motivate kayo na hindi, it's not always hard na makukuha nyo din yan eventually. Tiyaga lang. So, nag-start kami from Philippines as a student visa coming here in Australia. Yung asawa ko ang nag-start. So, medyo tricky yung ginawa namin para ma-prolong yung pag-stay namin dito. So, we arrived when he was late 30s. Siya yung primary applicant ng student, and then ako yung dependent, and then after that nung alam namin na hindi na talagang future yung kanyang pag-aaral, ako na yung nag-swap na mag-aral. So, kumuha ako ng vocational, and then nag-bachelor's ako ng Information Management and Information System sa Sydney for 2.5 years. And then, kumuha ko ng 4.85 after that. However, during that time, nung nag-aaral ako, dapat meron kaming couple of times na dapat na-sponsoran siya. Unfortunately, alam nyo naman dito sa Australia, kada 6 months or kada a year or 2, naiiba. Every July, hindi po ba? Every July sila nagre-revise ng kanilang rules, policy, immigration, yung mga referendum nila. So, every time, lagi kaming laging may impact sa amin. Negative impact. Ayan. Yun. So, yung una, dapat sponsoran siya ng kanyang work. So, unfortunately, it's because hindi aligned dun sa graduate niya, yung work niya. Hindi natuloy. Pero kasi before, pwede. Kahit na anong skilled mo, as long as nagtatrabaho ka sa kanila and then may experience ka na sa kanila, pwede. And then, time comes na iba na siya. So, ako na nga yun, nag-aral ako, and then naka-work ako sa isang company, sa isang IT company, which is gusto rin nila akong sponsoran. Unfortunately, same thing happened. Same story na yung the day na mag-apply kami or pumunta kami sa solicitors to get their advice how they can sponsor me. They told us na unfortunately there's new policies, there's a new requirements that you have to stay in the company or work in the company for at least 2 years prior na mabigyan ka ng sponsorship. During that time, ako po is nagtatrabaho pa lang sa company ng 3 months. And then, so wala kaming nagawa. We had to postpone, we had to wait. Sabi ko dun sa amo ko,
Well, instead of I can still work as a permanent part-time and then continue my studies. Para sa ganun, at the same time, meron akong mag-grow yung skills ko, yung knowledge ko, magkakaroon ng magka-collaborate. And then, yun na nga, natapos ko na siya. Naka 4 years and kulang-kulang 5 years ako sa work. Tapos, nung natapos ko na yung aking studies, sabi ko dun sa company, you don't have to sponsor me because gusto ko nang maging independent. So mag-a-apply ako ng 190 para as a project coordinator, and then all you need to do is give me all the requirements. Happy naman sila nung kinausap ko sila. And then, but ang tagal nilang mag-release ng mga documentation. Sobra talaga. Halos naka-apply kasi ako ng 485. Bigla so apply agad ako ng 485 after ng graduation ko. That means na lumabas agad siya. So I only have 1.5 years of visa na pwede akong mag-stay dito, that I can gain experience and process all the necessary papers and documentation para sa PR. So yun na nga. Pero ang tagal nga, inabutan na naman po ako ng changes kasi nag-start na ang COVID 2020 to 2021, 2021, nag-start na. January 2021, inirelease ng company yung documentation na kailangan ko to apply skill assessment for project coordinator. Kaso, ayun nga, sinabi sa akin ng agent ko na, unfortunately again, hindi tayo makakapag-apply kasi tinanggal ng immigration yung skilled mo sa occupation list. Sabi ko, ala na, patay na, lagot na. So, depressed, iyak, hindi makakain, hindi makatulog, lahat-lahat. And then, in-advise ako na, why don't you move sa ibang states? They advised me to move in South Australia since I still have quite few months para mag-aral. Back then, pwede ka mag-aral as long as meron kang visa. Allowed pa. Ngayon ata hindi na. Ayun ang bagong rules na naman. So, if you've been to students before and then you went for 485, hindi ka na pwede ulit bumalik. But nung time ko, pwede pa siya. So, 2001, nag-start lumipat kami dito sa South Australia. That's the middle of pandemic. So, think guys, yung struggle, yung depression na kinakaharap ko during that time. Sobra talaga. Sobrang payat ko, ang dami ko, sobrang tagyawat ko. Siguro makita niyo ako doon. Dati, sabihin niyo, ala, 50 years old na ba itong babaeng to? Alam ko naman na hindi ako masyado mapag-makeup at ngayon. Pero that time, makikita niyo talaga yung difference. So, ayun nga. Hinatid ako na asawa ko ng June. And then, he went back in Sydney. Sana dapat for 2 weeks lang eh. Unfortunately, again, he got stuck sa Sydney for 6 months. Hanggang, not 6 months. So, June, July, August, September, October, November. So, 5 months, at least 5 months. Talagang nagbebeg ako sa SA Health na bigyan siya ng, tawag dito, ng, yung papers, na pwede siya, para makapunta siya dito. And then, ayun naman. At, so far, nagkaroon naman ng, nabigyan naman siya ng, ang tawag doon? Ng letter na pwede siyang pumunta dito. Kasi nga, sobrang depressed na ako. And then, ito pa yung isa, nung pumunta ako dito, yung napasukan kong trabaho na disability, stressful din.
merong mga Pilipino doon, pero bawal kang makipag-usap. As in, bawal kang makipag-usap, bawal kang makipagkaibigan. Para siyang narc, ganun. So, kung alam niyo ibig sabihin ko na sa isang tao, sa personality na yon. So, inano ko siya, para lang magkaroon ako ng pera na, kasi wala akong kakilala dito eh. Yun lang yung nakuha kong trabaho at that time, na good money as well. So, grinab ko na siya talaga. Pero every single time na uuwi ako ng bahay, umiiyak ako talaga kasi sobra yung pagiging narc niya. Iyon. Then, naka 485 pa rin ako. Tapos noon, yung pag-aaral ko is 1.5 years din. So, before siya matapos, wala na akong visa. So, ang ginawa namin, nagpa-sponsor yung asawa ko. Nung dumating siya, nakahanap siya ng work dito agad. And then, after a couple of months na malapit nang ma-expired yung visa namin, nagpa-sponsor siya ng 408. So, nag-grant naman yung 408. Yun yung ginamit namin so that we can prolong our stay dito sa South Australia or dito sa Australia so that I can finish my studies and as well as gain more extra experience para sa pagla-lodge namin or pag-a-apply namin ng what you call that, ng trabaho. Kasi nag-enroll ako as a nurse, sa enrolled nurse actually, para mas mabilis. So, ayun, 1.5 years lang siyang tatapusin. And then, kailangan kong makakuha ng experience ng 6 months. And then, ayun, yun yung bagong policy nung dumating ako, after kong dumating dito. Tapos, before that, ang policy is, if you're working in any healthcare related works, pwede kang mag-apply ng 190 o 491 para yun, makapag-apply ng 491. And then, so, since ako naman is nag-work na ako ng at least 1.5, natapos ko na yung 1.5 na work experience na sa disability, nag-apply ako, which is malapit nang mag-close yung South Australian immigration. Oo, kasi matatapos na yung financial year. So, nag-lodge kami ng June. Hinahabol namin siya kasi parang 2 weeks, in the next 2 weeks, magka-close na siya. Hala, patay ka ng bata ka, alam nyo ba? Ayun, nag-reject. For some reason, they said na yung pinagtrabahuhan ko na disability company, it's not existing. Hindi daw dito sa South Australia. It's somewhere in New South Wales and it's not disability. Kaya sabi ko, hala, ano ba naman tong pangyayaring to? Lahat na lang ng kamalasan. Parang nasa amin na, nasa akin na. Yun yung iniisip ko that time. Sabi ko, bakit ganito? Kailangan ba nating umuwi? Are we not meant to be here? Are we meant to go back in the Philippines? Wala tayong ipon, lahat-lahat kasi pinambayad namin ng tuition fee. Birin yung galing ako ng bachelor and then short time lang yung pinagtrabaho ko. Nag-enroll ulit ako ng ibang course. So, think about yung financial struggles talaga. Iyon. Tapos, lumipat kami dito. Siyempre, of course, hindi naman kami we don't share house or apartments. Me and my husband lives on our own. Kasi, for some reasons, hindi ako komportable. But I know it's fun. Sometimes nga, sabi ko, why don't we try? Pero, siyempre, gusto kong, yung freedom of being alone in your house, na pwede kang tumakbo kahit nakahubad. Pero ibang topic na yun. Ayun na nga, then nandito na ako. Then na-reject nga siya. So, close ang South Australian immigration for the next 3 months. So, while it's closed, nag-i-start na ako sa enrolled ng work as a enrolled nurse. Nakatapos na ako graduate ako ng February. May,
naswertehan ko maka-work agad ng sa ospital. And then, yes, dalawa po yung work ko, disability and then hospital. So, think, sobrang pagoda. Pagoda, madam, ang ating peg. Tapos, ayun nga, as soon as it opens, nag-apply ulit kami for nomination. This time, they said na enrollers can apply for 190 if they already have 6 months experience. So, meron akong 6 months experience. We gathered all our documentation. We contacted the company na pinagtatrabahuhan ko, pero inumit ko yung disability. Hindi ko na siya inano kasi I feel na merong something wrong dun sa company na yon. Anyway, let's move on. Then nandun na, nakuha ko na lahat ng ng requirements. Meron na rin ako registration of license, so that means na I'm a skilled worker. And then ano pa ba, nilodge namin siya ng December kasi September, October, November, December, yes, nilodge namin siya ng December, after Christmas. Tapos nag-wait kami ng couple of weeks ng after New Year, lumabas yung grant na nomination grant na yes, we nominate you as a 491, not 190, which is nakaka-depress kasi 190 is direct PR, 491 is skilled regional skilled visa. So sabi sa amin ng agent namin, i-grab na namin to because we don't know what's gonna happen next. We don't know whether we'll still be able to get the nomination for 190. Whatever they offer, grab now kasi yung time nga naman is lumalakad. So yes, so we did. We gather again all the requirements. Tapos we lodged in February, and then March it came out. So na-grant yung visa namin ng March. Kaya sabi ko, but you know what? That time I was ready to go home, devastated, but I'm really ready. Yung mga gamit ko nakapack na, naka-send na ako ng couple of boxes. Tapos yung ready na lahat, yung bahay namin sa Pilipinas, na siya, ready na yung lahat, wardrobes, tables, everything. Kaya sabi ko, comes to us, wala lang tayong ipon, wala tayong perang iuuwi kasi nagastos na namin lahat dito sa Australia sa pag-aayos ng papers, sa pagbabayad sa agency. Agency is not something na mura. Agency is mahal. We use agency because our journey is not easy. Our journey is not it's quite complicated. Ayun. So at the end of the day, eto kami 4 weeks before my visa expires or our visa expires. Ayun, nag-grant siya. 491 nga lang. It was okay. Heartbreaking still kasi yung isipin mo yung journey mo for the last few years. Tapos 491 lang din. Well, I'm after for 190 direct PR. Pero hindi siguro talaga para sa amin ng 190. Kaya eto, kailangan pa siguro namin mag-struggle ng a little bit more para maging PR. Pero who knows kung anong mangyayari. Ayun, so yung mga tao na katulad namin na nag-struggle, huwag kayo mawala ng pag-asa. For sure, something is there. Sabi nga nila, if the door closes, something else will open. Tama ba yun? Pero yes, yun yung mga struggles na nangyari sa amin. Napakahabang struggles, heartbreaks, iyakan, depression,
punta sa ospital dahil may mga nagkasakit na't lahat-lahat. Halos mabali na rin yung likod mo sa kakakudkod ng mga toilet at mga tai-tai, mga pinaghugasan, mga kailangang hugasan ng mga sandamakmak na pinggan, na gawa ko na po iyan. At Diyos ko, nakapaglakad na rin po ako habang hinahabol yung bus. At naiwan na rin po ako ng bus. Naranasan ko na rin po maiwan ng bus at lahat-lahat. Ayun. It was a fun and very motivating journey for us. Oo, iyon. Kung sana meron kayong question. I like to answer some of the questions talaga. Iyon. Tapos, ayun, at the moment, nag-iintay pa kami ng 2 years para magka-PR. Kasi we already down to 1. We finished 1 year. Now, eto, 2 years more. And then, ayun, after this siguro, retirement na. Diba? My God, after a long years. Anyway, ayun lang. Gusto ko lang i-motivate yung mga tao dyan na nalulungkot, lalo na dun sa mga changes. Pero try nyo pa rin. Ang bala ko actually kung na-uwi talaga kami ng Philippines, kung hindi kami nag-grantan at na-uwi ng Philippines, I will apply talaga from Philippines to here. Kasi it looks like it's more easy kung skilled ka, tapos may experience ka, tapos offshore ka mag-apply. It's more easy as I think. Kasi marami ako nakikita na they're coming here. They don't need to go through all the paths that we did. Di ba? Anyway, siya. Sige, yung utak ko masakit kasi hindi pa ako natutulog. 2 hours pa lang ang tulog ko. Pero I like to share this information from me myself to you. Okay? See you guys. Have a good night. Enjoy. Bye-bye.